patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ngayong gabi sa Anggulo, tampok ang veteranong kolumnista, kontrobersyal na TV host at komentaristang si Ramon Tulfo. Nasangkot siya sa gulo sa airport noong 6 ng Mayo na humantong sa demandahan. Bahagi lamang daw ito ng buhay ni Tulfo, isang mamamahayag na madalas magsulat tungkol sa pang-aabuso sa lipunan. Kaya naman naging bahagi na ng buhay ni Ramon Tulfo ang mga kaso ng paninirang puri na nahantong sa kanyang pagkakaroon ng death threats. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ang Anggulo. Kumalat sa telebisyon at internet ang mga pangyayari sa airport noong Mayo 6 nang masangkot sa bugbugan ang kolumnistang si Mon Tulfo. May mga bumatikos at nagsabing karampatang parusa lamang ang inabot niya. Ngunit may mga kumampi at nagsabing bahagi lamang yun ng trabaho ni Tulfo. Ilang araw naging laman ng mga headlines sa balita ang insidenteng kinasangkutan ng mag-asawang Raymar Santiago at Claudine Barreto at ang veteranong journalist na si Mon Tulfo noong May 6, 2012 sa NAIA Terminal 3. Hindi raw inakala ni Mon na hahantong sa bugbugan ang simpleng pagkuha niya ng litrato ng isang nagagalit na babae sa isang ground stewardess ng Cebu Pacific. Wala mang kuha ang CCTV ng airport. May nakakuha naman ng video ng pangyayari na in-upload sa YouTube. Ilabas yung CCTV na yan, malalaman natin ang katotohanan. Bakit ayaw ilabas po ng Terminal 3, yung airport, di ba? After nung insidente dun sa NAIA, sa airport, ano yung natutunan mo sa pananaw mo, sa opinion mo? Huwag ka magtapang-tapangan kung nakita mo nga yung wala kang laban. Tumakbo ka na. I should have done that. Tumakbo na ako, pero hindi ako tumakbo dahil sabi ko, bakit? Ba't ako tatakbo? Para akong duwag nito. Sa haba raw ng kanyang karanasan sa pagiging police reporter at broadcaster, ito ang unang pagkakataon na hindi siya nakalaban at umuwing bugbog at talunan. Ano ba yun? Masakit. Masakit sa akin yung nangyari sa akin dahil wala pang nakabugbog sa akin ng ganon. Nasaktan ka. Kanino ka nagsusunod? Sinasabi ko, kaya ko naman ito. At saka, gawin ko na ata yung hindi. Nung bata pa ako, doon sa bahay, naka-black eye, may black eye, gunit-gunit yung punit-punit yung damit. Kapag tama ka, ipaglaban mo yung karapatan mo. I was fighting for my right. Over the cellphone, kinukuha nila. At saka, my right as a journalist, bakit nila pakikialaman yung aking trabaho? Ang publiko ngayon, ang aking sinusumbungan. Bago pa mas nakilala si Mon Tulfo dahil sa insidente sa airport itong buwan, pamilyar na boses na siya na napapakinggan sa radyo. Ako po si Angel Joyce Molon. At ako naman po si Ramon Tulfo, Kuya Mon, Kuya ng Bayan. Ano yung unang sumbong? Yung unang sumbong. Alauna ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Isang oras na maririnig sa ere ang isumbong mo kay Tulfo. Ito ang programa ni Mon sa DWIZ. Dito niya dinidinig ang sumbong ng kanyang mga tagapakinig. Alam naman daw po nila. Hindi naman daw ginawa ng mga anak nila. Hindi po, tinuturoy ka ng bata. Pero bago magdesisyong maging isang journalist, nais daw sana ni Mon Tulfo na maging sundalo noon tulad ng kanyang ama. Sinubukan niya makapasok sa Philippine Military Academy, pero sa 3 beses niyang pagsubok, hindi siya pumasa. Frustrated ako eh. Up to now, yung PMA at that time was heavy on math subjects. At mahina ako, talagang mahina ako sa math. Dahil bigong maging sundalo, sa ibang pangarap niya itinuon ang kanyang pansin. Sa Xavier University sa Cagayan de Oro City siya nag-aral. Bakit liberal arts naman ang pinuha? Kasi sabi ko, kung hindi naman ako makakuha ng sa PMA, I was preparing myself for a law degree. Kaya lang, balik ng balik sa akin ang, ba't hindi ka nakapasa? Ang nangyari, I dropped out of college when I was 3rd year, 1st semester.
Sinubukan din niyang kumuha ng kurso sa Maritime Studies para maging opisyal sa barko, ngunit hindi rin niya ito natapos. Nagbo-board ako. Meron akong kasama sa boarding house. Sabi niya, hey, ang ganda ng boses mo, ang ganda ng diction mo, English ha. Ba't hindi ka maging announcer, radio announcer? Oo, sabi ko. Kaya sama-sama ako sa kanya. Pangalan niya si Bobby Dolina. Taong 1969 nang pasukin niya ang pagiging radio announcer at disc jockey sa DZHP, kung saan nagsimula ang ilan sa mga batikang radio broadcaster tulad ni Tina Monson Palma na nakasama rin ni Mon. Nahasa ako hindi lang sa announcing, sa radio announcing, sa newscasting. Nahasa ako sa sulat, pagsusulat. Yung kung if you notice my style sa aking column, short and punchy. Nang nagsara ang mga istasyon dahil sa martial law noong 1972, nagtrabaho bilang medical representative si Mon. Ang laki-laki ng sweldo. Kaya lang hindi ako maligaya. Bumalik siya sa media noong 1973. Mula sa pagiging taga-anunsyo ng oras, naging deskman siya sa Philippine News Agency, reporter sa Times Journal, hanggang sa maging kolumnista sa Bulletin Today noong 1978. Mula 1987 hanggang ngayon, sumusulat siya ng isang column sa Philippine Daily Inquirer, ang On Target. Sa kanyang pagsusulat, asintado kung sino ang kanyang tutugisin. I check and cross-check yung mga storya na natatanggap ko. Kuminsan, maraming beses na akong nasampahan ng libel case. Kung ang suma total, more than 100 cases, libel cases ang naisampa sa akin. Isa na lang sa mga kaso niya ng libel ang nakasampa pa rin sa Las Piñas Trial Court. Ito ang civil case for defamation at action damages na isinampa ni Senator Panfilo Lacson laban sa kanya noong September 3, 2001. Ibig sabihin na fair and objective ako sa aking mga komentaryo. Trabaho lang naman ito eh. Walang personalan, trabaho lang. Yung sa akin itong good karma yun eh. 1991 ang pasukin niyang muli ang mundo ng radyo sa kanyang programang Isumbong Mo Kay Tulfo sa Radyo Veritas. I couldn't help it magmura doon sa isang istasyon which was Catholic station, di ba? Alam kong matatanggal ako, inunahan ko na, umalis ako, lumipat ako dito sa DWIZ. And then, in between, nagkaroon kami ng program, kasama ko si Ray Langit at si Dong Puno, Action 9. After that, may nag-propose sa akin, ba't hindi mo gawing TV show once a week ang Isumbong Mo Kay Tulfo? That's what I did. 1997 nang mabuo ang Action 9 sa telebisyon. 3 media man ang umupo rito. Si Mon ang kinatawan ng print media, si Attorney Dong Puno para sa telebisyon at Ray Langit para sa radyo. Merong nakapag-abot sa amin ng piece of paper, yung aming PA na sabi, uulihin daw si Gerald Beroya dahil involved daw sa isang kaso ng kidnapping or something. Hindi namin alam, nanonood pala sa amin yung si Gerald Beroya. And kasi common yung lingwahe ni paring Mon na nagagamit yung mga ganong. Nag-ring ang telephone at naghabon siya ng barilan. Pero makita mo naman na kung gano'ng ka-cool si paring Mon, kahit na minsan yung bugso ng damdamin, sabihin niya, sige, saan? Pero pag kinausap mo siya, magko-cool down. Magaling talaga si Ramon eh. Siya nagtuturo sa amin ng lahat eh. Ng kalokohan. Bilang manunulat at host ng kanyang programa, marami na raw binanggang malalaking pangalan si Mon Tulfo. Isa siya sa 43 journalist na sinampahan ng libel ni dating First Gentleman Mike Arroyo. Naisulat niya na sangkot ang First Gentleman sa mga kaso ng smuggling sa Bureau of Customs. Sa huli, binawi rin ni First Gentleman ang kanyang kaso pagkatapos niyang sumailalim sa triple bypass surgery at sinabing pinapatawad niya na ang lahat ng press na kinasuhan niya ng libel. I'm sure, Mon, marami kang death threats. Maraming banta sa buhay mo. Paano mo ina-handle to? Hindi ko pinapansin. Ilan ba bodyguards mo? No, marami.
Pero ngayon na dalawa. Driver, tsaka isang bodyguard. Yun lang. Hindi ka ba nag-aalala sa sarili mo, sa kaligtasan mo? I'm a fatalist. Kung talagang oras mo na, oras mo na. Ngunit sa dami ng kinasangkutan niyang kaso, ang Visconde Massacre daw ang pinaka hindi niya malilimutan. Tumestigo kasi siya sa pagka-inosente ni Hubert Webb at napagbintangang bayarang journalist. Nung lumapit si Hubert Webb sa akin, tsaka Freddie Webb noon. Si Hubert Webb was not charged yet. Ang sinabi niya, siya inosente. Sabi ko, paano mo patunayan? Sabi niya, pumunta ka sa Amerika. Sabi ko, teka, pumunta sa Amerika. Pumunta ako sa Amerika. Pera ko. 4 na araw ko sa Amerika eh. Nag-research. Andoon siya when the Viscondes were massacred here. Ito na raw marahil ang pinakamadilim na yugto sa kanyang karera. I was in my darkest hour. Ganito pala yung paglaban mo prinsipyo. This is how it feels to go against the tide. And sabi ko, ano kaya kung wakasan ko lang yung buhay ko? Ay, hindi ko ginawa yun dahil sabi ko, duwag ka kung gano'n. Kasi suicide is the easy way out. Lumabang ka. At saka si Linlin, walang kaalam talaga. Sa mahigit 40 taon niya sa industriya at sa 19 na taon ng kanyang pag-ere sa radyo at telebisyon ng programang Isumbong Mo Kay Tulfo, hindi pa rin daw napapagod si Mon Tulfo sa pagdinig ng mga sumbong ng publiko. For as long as I'm needed by society, for as long as I can serve my fellow men, hindi ako magre-retire. And I'll keep on going. At ako naman po si Ramon Tulfo, Kuya Mon, Kuya ng Bayan. Don't go away, magbabalik ang Anggulo dito sa TV5.